Eto, nakikita niyo po ba yan, mga kababayan? Ayan, ha? Eto po ha, babasahin ko lang ha. Pinangunahan po ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at unang ginang Luisa Aranita Marcos ang seremonyal na muling pagbubukas ng Coconut Palace sa lungsod ng Pasay matapos ang konserbasyon at pagsasaayos nito. Itinayo noong 1978 ang disenyo ng pambansang alagad ng sining na si Francisco Bobby Manyosa. Ang tahanan ng Pilipino ay nagpapakita ng arkitekturang Pilipino galing sa paggawa at mga materials na galing sa ating bansa. Ang naibalik na palatandaang gusali ay muli magsisilbing lugar para sa mga opisyal, diplomatiko at kultura sa pagtitipon kabilang na ang ika-19 ASEAN Leader Summit ngayong Nobyembre. Binigyan din ng Pangulo ang kahalagahan ng pagpapanatiling buhay ng ating pamana sa sinabing ang mga ganitong lugar ay nagtataglay ng mga kwentong tradisyon, sining karanasan na humubog sa ating bansa. Ako mga didis, sipag talaga ng Pangulo natin. O ayan o, muling binuhay ng ating administrasyon. Ha? Itong gusali na ito na itinayo pa noong 1978. Ngayon, ayan na ho, panoorin natin. Ayan. Ooh. Ganda oh. Alam mo itong Coconut Palace ay isang national heritage. Alam po ninyo na bawat materyales na ginawa para sa Coconut Palace ay gawa sa coconut. Wow. Kaya So kaya pala tinawag na Coconut Palace, mga kababayan, kasi ito gawa sa mga niyog. importante na maipakita natin sa lahat ng mga kasamahan natin sa Pilipinas na kaya natin gumawa ng isang building na gawa sa gamit na ating nakikita. Katulad ng coconut tree. Yan, napaka-importante nito sapagkat national heritage po ito. Inaasahan po natin na ang ating mga kababayan ay magagamit at makikita itong Coconut Palace matapos po tayong magpakita nito sa ating mga bisita sa darating na ASEAN. At kami po ay natutuwa sapagkat naibalik po natin ang sigla, ang kagandahan ng ating Coconut Palace. National heritage, national treasure, national pride. Galing, I'm ganda. very grateful to be able to see it again. So, well, First Lady, of course, has put her shoulder to the wheel, as she is known to do. And we have now this the Coconut Palace back to its old glory. And the reason that we had done it was because we needed more extra spaces for the summit, the ASEAN summit that's coming in November. And I would be very proud to bring any of our guests here to come and stay and to enjoy their time here in the Philippines. We are very lucky to be the first to see the new, improved, rehabilitated, remodeled Coconut Palace. Yan no. Nako, panis na naman kayo dito mga DDS. Grabe naman talaga. Oh. Ang sipag naman kasi talaga ng ating Pangulo. Binabalik pa talaga yung mga nakaraan pa na mga gusali na merong alaala o history. 'Di ba? Oh. Ako, hindi nigawa ni Digong yan. So ngayon, ito, dadagdag ko lang sa video natin. Etong binisita
ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang MD1 Enterprises sa Caloocan City upang inspeksyonin ang kahandaan nito sa paggawa ng mga all-Filipino electric vehicle, kabilang ang electric tricycle at electric jeepney. Wow! Oh, 'di ba? Kita nyo naman, dito nyo talaga makikita kung gaano ang suporta o kung gaano ng Pangulo gusto na umunlad ang bansa. 'Di ba? Binigyan din ng Pangulo ang kahalagahan ng pagtukoy sa mga kinakailangang kagamitan at suporta mula sa DOST at national government upang maisulong ang lokal na paggawa ng electric vehicles na makakatulong mabawasan ang pagdepende sa imported petroleum product at magpatatag ang ekonomiya, kabuhayan ng mga Pilipino. Makakatulong ang mga makabagong kagamitan ang ibinigay sa MD1 sa ilalim ng DOST Small Enterprises Technology Upgrading Program upang mapabilis ang produksyon, mapataas ang kalidad ng mga produkto at higit pang mapalakas ang lokal na automotive manufacturing at pagsulong ng tatak Pinoy. Nako mga DDS. O ito, panoorin natin. O yun, no? Ito yung mga jeep, oh. Ayan, oh. Gaganda, oh. Gawang Pinoy yan. Oh, nakita nyo yan mga DDS? Oh, ngayon, anong masasabi nyo dyan? Yan ang presidente. Napakasipag magtrabaho. Oh, para sa taong bayan. Walang paninira pero ayan, nakikita ang resulta. Thank you.